Ulit. Ngayon, may sound na. Boker Tov! Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Today, I would like to share with you about kingdom time zones. Okay. Siguro po, iisipin natin, ano nga ituturo tungkol sa time zone? But let me ask you a few questions first. What are the things that affect you? Ano ang mga bagay na nakaka-apekto sa'yo? Ano yung mga bagay na nakaka-impluensya sa'yo? O sino kaya? Ano yung mga sitwasyon na nakaka-move sa iyo? Ito ang mga tanong na gusto kong sagutin natin sa ating isipan. And the whole Megillah that causes man to engage and be involved. What are those things na inaalaw natin na pumasok sa ating isip, sa ating mga puso, mag-cause ng change, mag-cause para tayo kumislot. Kanina yung panawagan, na itaas yung kamay, napatungo ako doon kasi nadama ko yung biglang pasok ng Lord. And He was here. He's here. Amen. He was there. Nung pasok na yon, sabi ko, Lord, salamat po kasi yung presensya niyo po yung talagang dahilan. Bakit kami ay kumikilos at gumagalaw? Sabi ni Wikipedia, a time zone is an area which observes a uniform standard, a standard time for legal, commercial, and social purposes. Time zone tends to follow the boundaries between countries and their subdivisions instead of strictly following longitude because it's convenient for areas in frequent communication to keep the same time. Time zone. Boundaries na nilalagay sa mga nations, sa mga lugar, sa subdivisions. We have 24 time zones. Mayroon tayong 24. There are 2 days at any given moment. Alam po natin yan. Naikwento ko na sa inyo to minsan, nag-birthday ang kapatid ko. Nandun siya sa Amerika. Tinawagan ko, sabi ko, Nonon, happy birthday. Ang birthday niya, August 26. So, binati ko siya, Nonon, happy birthday. Sabi niya, ate, 25 pa lang dito. Sabi niya ganun. Sabi ko, well, it's 26 here. 26 na dito. So, binabati na kita. I am actually calling from your tomorrow. Time zone. Mayroong 2 araw at any given moment. Kaya pag sasabihin natin yun, no man can know the day or the hour, nauunawaan ko yun eh. Kasi bakit? Kaninong now ang ating susundin? Kaninong yesterday yung ating sasabihin? Ang time zone po, dinidefine talaga kung ano ang pagkilos ng Lord doon sa kanyang oras na kinikilusan. Ito po yung picture na nakita ko na time zone eh. Ang ganda po niyan kasi kung ito man ay moving, pagka pinoint mo doon sa isang bansa, sasabihin niya sa'yo kung anong oras, doon sa oras na tinitingnan mo siya sa bansa mo. Nakaka-amaze kasi kaninang madaling araw, 3:00, tiningnan ko tong time zone na to. Nandun sa may baba, plus 8 hours, yun yung ating time zone. How many time zones are there in the Philippines? Isang araw nandun kami sa Mela-Aki. Doon sa Mela-Aki, pinapunta namin yung mga bata. Punta kayo ng 8 o'clock, dumating 7:00. Nagbe-breakfast pa kami, nagkakape pa kami, nandun na sila. Ang aga naman nila. Sabi niyo po, 8. Yun pala, nag-a-adjust sila ng 1 oras. So mula doon sa Thailand to Mela-Aki, mayroon pang changing ng time zone. 1 oras. Pag sa Israel, 5 hours. Tama po ba? Dubai, siguro mga 8, 9 hours. Meron mga time zones na iba-iba. Tayo 8 hours ahead of the UTC or the Coordinated Universal Time. Yung iba sa atin, pag matanda ka na, ang tawag mo doon ay the Greenwich Mean Time.
Binago na eh. Oh, so, sakay na lang tayo doon. Konting trivia po. Alam mo ba ito? That December 31, 1844 never existed in the Philippines. Wala pong naging December 31 noong 1844 dito sa Pilipinas. Bakit po? When the Spanish authorities decided to change the time zone for the Philippines, we lost one day in 1844. And December 30, the country immediately welcomed the New Year's Day on 1845, the next day. Wow. Minsan mamamangha tayo, mayroong kakaibang araw sa kakaibang lugar. Katulad ngayon, leap year ngayon, ulitin ko na naman. Ano po? Ito yung ano dyan eh, ito yung nakita ko dyan sa Facebook eh. December 31, 1844 never existed in the Philippines. Ayan ang sabi dyan, yung Spanish governor, dineklara niya na babaguhin ang time zone para daw tayo ay mas madikit doon sa mga katabi nating bansa at mas madali tayong magkausap-usap. Ang Lord kailangan bumaba dito sa lupa and adjusted His time zone. You call it kingdom, time zone. He entrusted us with a kingdom. And so therefore, He has to establish a time zone. In this now, here, in this place. Sabi sa Psalm 19, verses 1 to 4. Pakibasa po natin. 1, 2, 3, go. The heavens proclaim the glory of God. The skies display His craftsmanship. Day after day, they continue to speak. Night after night, they make Him known. Wow! Wow! Kung meron palang constant na nangungusap, ang kalangitan. At ang sabi dito, yung daw kalangitan, ang pinoproclaim nila, glory ng Lord, hindi angal. Hindi siya nagpo-proclaim ng tuyot na tuyot. Hindi siya pinoproclaim na ganun kung hindi glory ng Lord. So pag titingala tayo, hindi natin uulitin yung sinasabi ng balita, summer has begun at drought is around the corner. We will not say that, but instead we will proclaim the glory of the Lord. The skies display His craftsmanship. Anong ginagawa ng Lord sa panahon ngayon? Day after day, they continue to speak. Night after night, they make Him known. Yung kalangitan, ine-express niya yung lahat ng pwede nating matutunan para lalo nating makilala ang Panginoon. Wow! They speak without a sound or word. Their voice is never heard. Ang ganda ng video ni Louie Giglio dati, na gumawa siya ng video clip na nirecord yung lahat ng sounds, ng mga whale, ng mga oceans, ng leaves, ng hangin. Lahat. Lahat pala yun nag-create ng sound. Tapos sinabayan niya ng music. Natatandaan niyo yun? Worship pala talaga. At nagpo-proclaim ng glory ng Lord. Yet their message has gone throughout the earth and their words to all the world. Nung time na ginawa ng Lord ang langit at ang lupa, ang araw, ang buwan at ang bituin, ang isip ng Lord ay ilalagay niya yung para markahan yung times and seasons. Well, we all know kung ano yung difference ng times and seasons. Yun yung nagde-define ng time zone. Yung longitude at saka latitude, natatandaan ninyo yun? Yung linear na gano'n, yung longitude na gano'n, yun yung nagde-define ng ating times and seasons, yung latitude. Linear, yung time, cyclical, yung seasons. You remember? Naturo na po natin yan dito before. Tanong, if God would be speaking through the heavens and the skies, do you think you will know it or understand it? Palagay mo po, kung titingala lang tayo, maiintindihan kaya natin kung ano sinasabi ng Lord. Meron nang umiiling. Pero sa totoo lang, pagka pala tayo tumingala, wala tayong ibang makikita kung hindi yung proclamation ng glory ng Lord. Kasi sinabi sa Bible, bakit meron tayong ibang nakikita?
Baka malungkot na yung iba. Okay. 2019, nagkaroon po ng summit. At yung summit na yon, nagtanong po kami sa Lord. Yung mga intercessors, nakakamangha kasi magaganda naman yung nakita nila at nakakamangha rin dahil parang pinicture nila talaga yung iisang lugar. Swak na swak. Excuse me po. Nung ma-picture yon, yung image na yon, sabi ko sa Alaminos yan. So sabi ko, sige, magkakaroon tayo ang summit natin sa Alaminos, Pangasinan. Na tinanong namin yung date, December 26 to 28. Natatandaan niyo yun, mga intercessors. Ito ngayon, ang dami umangal. Pastora, ano ba yan? Ang hirap-hirap naman nung date, 26 to 28. Ang dami-dami kailangan i-prepare ng tapos yung iba year-end, nagko-close sila sa opisina, ang tagal-tagal daw. Sabi ko, ang hirap-hirap daw. Sabi ko, wala naman ako magagawa. Yun ang sabi ng Lord. Pagkatapos, nangyari? Sabi ko, Lord, tanong ko sa Lord, bakit nga po ba December 26 to 28 at bakit nga po ba sa Alaminos? Ang sabi ng Lord sa akin, i-google mo. Tingnan mo sa NASA. Punta naman ako sa NASA. Pagtingin ko doon sa NASA, yung schedule ng mga solar eclipses, I learned na nung date na yon, papatak yung annular eclipse. And so, meron palang annular eclipse doon sa date na yon, magfo-fall December 26. Annular eclipse, solar eclipse po yon na hindi completely natatakpan ng shadow yung araw. Yung gitna lang. That is why yung brightness ng sun nandun pa rin sa paligid at yun yung nag-emanate ng parang ring-like na light na nagbimistula siyang ring, annular. So, parang ring. At pagtanong ko sa Lord, Lord, ano po mensahe ninyo sa mga intercessors? Ang sabi ng Lord, magpo-propose ako sa inyo. Wow, magpo-propose siya sa kanyang bride. And then after that, the bride, we were given instructions to make ourselves ready. And then afterwards, the camels were sent with loads of gifts during that time. That was the last face-to-face intercessor summit before the pandemic. That was the last. Kataon si Pastor Obet ang opening devotion, ako naman ang first session. Pagtayo ko ng first session, yun yung time na ang solar eclipse ay makikita. Isa yung Alaminos, kung saan makikita yung display ng solar eclipse. Sabi ko, wow, talagang pinapunta niyo po kami dito kasi gusto niyo po, Panginoon, at tumingala kami at manood kami doon sa mensahe ninyo. Tuwang-tuwa ako doon. Sa Judges 5:19, from the heavens the stars fought for their courses. They fought against Sisera. Sa Book of Judges, mayroong pagkakataon na binanggit ito, na yun daw stars, doon sa langit, fought from their courses. Nakakita na kayo ng Star Wars? Yan yung totoong Star Wars. Bakit? Ang sabi dito, di natin alam, literal ba yan, Pastora? That they fought their courses against Sisera. Hindi mo maintindihan, Pero ang pangungusap ng Lord, matindi sa atin. Dahil bakit? Kahit tumingala ka lang pala sa langit, mangungusap na ang Lord sa atin. One of the layers of the heaven is for prophetic language. The heavens has lots of different layers of great revelation. That is the truth. Kada layer ng langit, ng kalangitan, mayroon siyang prophetic insights na iiwan sa atin. Mayroong prophetic language. Actually, there is no end to the ways that the Lord could speak to us. Minsan kinakausap niya tayo through dreams. Minsan kinakausap niya tayo through the pastor preaching behind the pulpit. Minsan sa ating binabasa, sa ating pinapanood. There is only one word, but there are different voices. There are different ways by which God chooses to speak to us. One of the voices is the heavens. Kung kaya pagka mayroong leap year, kapag mayroong eclipse, kailangan tayong magmatsyag.
Kailangan natin idilat ang ating mata, tumingala. Alam niyo ba pagka tumitingala isang sentence or isang statement na ating sinasabi, nandun ang Lord, andito tayo. Kaya ka marunong tumingala. As simple as that. Ina-acknowledge mo na ikaw ay nandun sa baba. Ina-acknowledge mo yung position mo. Sana po naiintindihan niyo to. Hindi ko kayo tinuturuan ng false humility. Pero pag i-acknowledge po natin yung empowerment ng Lord sa bawat Kristiyano na iniwan niya para sa kingdom niya mamahala dito, we cannot rule doon sa hangganan na ine-expect sa atin ng Lord kung tayo ay magmamalaki or magmamataas sa ating Panginoon. Amen po ba? Have you heard of the phrase, no man knows the day or the hour? Narinig niyo na po ba yun? Excuse me po. Somehow, ano po, basically, doon sa time zone, makikita natin yun eh. Kaninong now? Kaninong 8 o'clock? Kaninong 9 o'clock? Minsan 2 araw ang naka-encroach doon sa isang date. Alam niyo po yun? So, eto yun. We need to be responsible for being a watcher. And one of the ways para tayo ay maging mabuting watcher is to look at what is going on around us. Last Friday, I was in Calamba. I cannot help but look around. Public school po, binigay sa atin ng Lord. Day 1 natin sa multitudes. Yung lahat ng sections na binigay sa atin, pinuntahan ko po. Galak na galak yung puso ko. Alam niyo kung bakit? Lahat sila magiging recipient ng salvation. Excuse me, lahat sila tutulay doon sa bridge na ipinanalangin natin na ma-engineer natin. Praise God for that. At higit sa lahat, nung tinatanong ko yung head teacher, Ma'am, bakit itong section na to nakalagay 45? Ba't onti sila? Ang sabi nung head teacher, ganito. Kasi pastora, magsasabi ko sa inyo ng totoo kasi po, thank you. Magsasabi ko sa inyo ng totoo kasi po, ang dami pong nabuntis. Ang dami pong nabuntis. Kaya yung mga currently enrolled po, isa-isa po, nawawala. At ang dami po na hindi na kayang pag-aralin ng kanilang magulang. Lungkot na lungkot po ako. Time zones. Boundary ba talaga ito ng lugar? Boundary ba ito talaga na kung saan dito lang tayo pwede kumilos dahil daytime? O may ibang itinuturo sa atin ang Lord? We need to look around. Sabi sa 1 Chronicles 5:26, So the God of Israel stirred up the spirit of Pul, king of Assyria, the spirit of Tiglath-Pileser, king of Assyria, and he took them into exile. Ano yan, pastora? History ng Israel. Bigla-bigla na lang, sinugod ng mga Assyrians ang Israel. Sabi dito, the God of Israel stirred up the spirit of Pul, king of Assyria. Bakit kinakailangan gawin ng Lord minsan ito? 2 Kings 17:18, Therefore the Lord was very angry with Israel and removed them out of his sight. None was left, but the tribe of Judah only. Alam natin ito, pinagmulan ng storya noong lost tribes of Israel, the northern kingdom. The northern Israel. Na nakikita po natin, mga kapatid, kapag ka pala meron tayong hindi ginawa, na dapat ay ginagawa. Or pag meron tayong ginawa na hindi natin dapat ginagawa, the Lord will pull you out and down. Kasi bakit? Sa time zone na ito ang dapat mangyari, ang gugustuhin ng Lord makita yung dapat mangyari. Now this time, during that time,
kinos ng Lord yung mga Assyrians to go after the Israelites. And so they were scattered in many different ways. Nagkalat sila parang October 7 event. Parang ganun yung nangyari doon. Pero fast forward natin po yung kwento. Nagpatuloy sa kapahamakan. Nagpatuloy doon sa kanilang ginagawa. Nagtayo sila ng city. Ano yung city na itinayo? The capital of Assyria, Nineveh. Nineveh. So, yun yung naging capital ng Assyria. Nagpatuloy. Yung lahat ng kanilang kultura, yun yung ipinasa. At yung mga areas na walang tao, walang nakatira, nilagyan ng mga Samaritans. Alam niyo yun, di ba po? Years later, God commissioned Jonah to preach the gospel of repentance in Nineveh. Kailangang ipadala ng Lord si Jonah doon. Now, bear with me, nagpupundasyon tayo. Kailangan na ipadala ng Lord si Jonah doon para i-preach yung gospel. At totoo, ayaw ni Jonah nung una eh. Sabi ni Jonah, yung nga titigas sa ulo nun, binabastos kayo nun, yung nga po magpunta ron. Bakit ayaw mo? Alam ko po, mahabagin kayo eh, mamaya. Magbago nga sila ng ugali, pagkatapos papatawarin nyo. Hindi maintindihan yung isipan ni Jonah. Alam naman pala niya yung grace ng Lord. Pero nung time na yun na naiisip niya yung grace ng Lord, wala siya doon sa time zone ng kingdom ng Lord. Nandun siya sa time zone ng kanyang isipan na nilagyan niya na ng boundaries yung gagawin lang niya. Nilagyan lang niya ng boundaries kung saan niya dadalhin yung sarili niya. At sabi niya sa Lord, Lord, hindi po, ayoko po. Ganun, ayaw mo. O imbis doon pupunta dito sumakay, ano nangyari? Ipinahagi siya ng Lord sa dagat. We all know the rest of the story, and Jonah was swallowed up by a big fish. Whether a whale or a what, it's a big fish. Pagkatapos niluloy siya, he was there in the belly of the fish for 3 days. And this happened June 15 in the year 763 BC. Pastora, saan mo nakita yan? Sa history books. Kasi bakit? Yung time zone, tinutulungan tayo nito, mailapat yung kalendaryo doon sa lugar na yon. At doon sa lugar na yon, lalapat yung oras kung saan ka nandoon. Nakita nila, June 15 sa ating kalendaryo, 763 BC. At nung time na yon, nung araw na yon, na nandoon si Jonah, nagkaroon ng solar eclipse. Tingnan natin to sa book ni Jonah, mayroong solar eclipse, dumilim yung kalangitan. Nakarecord din yan sa history. 0762-63. Nagkaroon ng eclipse doon. Mga kapatid, ano kasunod na nangyari doon? Nandun na si Jonah. The people repented. Nung shinare niya yung gospel ng kingdom, they all repented from all their sins. Sabi na ko, sino ba itong taon to? Ba't bigla na lang dumilim? Bakit bigla na lang tumila ako ang mga manok? Bakit bigla na lang nagsihapon yung mga tandang? Bakit bigla na lang nag-uwian yung mga hayop sa kanilang mga tutulugan? Nagulat silang lahat. The heavens told them something is happening. Jonah, sabi ni Jonah sa kanila, okay, you have 40 days to repent. Yun ang mensahe niya. Repent. You need to repent from all your ways. Mula doon sa kanununuan nyo na pinasa ng lahat ng pangit sa inyo, you need to repent for 40 days. 40 days before nandun si Jonah, sabi niya, you need to repent for 40 days. Bakit kaya? Ano kaya yung binilang? Again, pag kinonsulta yung time zone, pag kinonsulta yung kalendaryo, it will fall on the Hebrew calendar na ang buwan ay Elul. Ano po yun? It is the Yom Kippur, the Day of Atonement. And so titingnan natin, nandun sa land na yon, makasalanang lugar, pero ang pinapatupad ng Lord, kalendaryo niya. At ang hinihintay ng Lord, dun sa taong pinadala niya, dun sa time zone na yon, yung kailangan makita niyang ginagawa niya.
Alam niyo po yun? Kaya di tayo pwedeng umangal. Hindi tayo pwedeng umangal. Nakakatuwa nung nakarambuan eh. Magkakasabay kami halos sa airport. Yung isa papunta Thailand, yung isang grupo papunta naman ng Bicol at Tacloban. A few hours ang pagitan. Parehong terminal. Sabi ko, muntik pa tayo magkita-kita. Andito ang jugs ko ngayon. Sa nagkikita-kita, magkakasunod tayo sa airport, may iba-ibang pinapagawa ang Lord. We cannot be bound by yung differences sa oras o differences ng preferences or differences ng kung ano gusto mong gawin. We cannot bound by that. Dito po, sabi ng Lord, iisa pa rin mensahe ko, Yom Kippur ngayon. Pero mo, pati yung 3 days ni Jonah doon sa belly, na-count yun ng Lord kasi bakit? Alam naman kasi ng Lord magbabackslide si Jonah. So counted na yun. Pagdating niya doon, perfect. Sabi ko na nga ba eh. Pati yung minsan tinutopak tayo, alam ng Lord. Kaya, pati yun, kinakount ng Lord. Kasi hindi yan susunod agad. Pero, napaka-powerful naman ng Lord. Kasi bakit? May plano siya sa Nineveh. Yung Calamba Bayside Integrated School, may plano ang Lord doon. Umiiyak ako dahil yung isang estudyante, nagpapaalam doon sa teacher, merong pamalo. Sabi ng teacher, bakit kami pamalo? Bitaw mo yan. Akin na lang po ito. Nakuha ko doon. Bakit kailangan mo? Pamalo ko sa magnanakaw. Bakit? Yun daw numakaw ng bag niya. Sabi ko, sometimes you see people become so rough and tough. Pero hindi tayo magre-react basta-basta. Alamin natin, doon sa time zone na yun, ano yung gusto ng Lord makita natin? So, it is the Elul, month of Elul. It is the Yom Kippur. Now, another time na pinakita nagkaroon ng eclipse, when the sun darkened was during the time in Golgotha. Alam natin yun. Baliba, mahal na araw na. Nung magbiyahe kami patungo dito, ang dami naming nakitang mayroong palaspas. Kasi umpisa na ng Holy Week. Dito sa Golgotha, alam natin yung kwento, nakabayubay ang Lord sa krus ng Kalbaryo, biglang dumilim. Tama po ba? Biglang dumalim. Jonah spent 3 days in the belly of a big fish. The Lord Yeshua spent 3 days in the belly of hell. And during that time, ang sabi sa Bible, all of hell was emptied up. Because Christ came into it. May nagtanong pa man din sa akin, Pastor, di ibig sabihin si Judas po, nasa langit na. Posible. Bakit? Walang hindi naligtas. Kasi yung Lamb of God bumaba doon. Tayo na meron Lamb of God dito, kahit saan ka magpunta, mayroong masisave. Kahapon po, kinasal po si Pastor Jed at saka si Pastora Julie. I was in Paete, Laguna. Alam po ninyo, ayaw akong paggamitin doon sa ordinary na CR. Doon ako pinapunta sa bridal chamber, Knox. So, nandun ako sa bridal chamber. Sabi nung dalawang babaeng nadatna namin doon, may tao pa po eh. I'm willing to wait. It's okay. Hindi pa naman magsa-start yung program sa reception. So, I sat there. Medyo natatagalan yung tao doon sa banyo. Tagasan kayo? Ang gaganda ninyo. Pagkatapos the conversation ended up, the two women started accepting the Lord into their heart. And they got born again. Pagkatapos, sabi nung isang nandun pa, baka naman po walang tao. Sabi nila meron daw, kaya pumila ako. Ginawa, binuksan. Wala naman palang tao. Alam mo yung time zone na yun? Para talaga yun doon sa dalawa. It was a different kind of 4SL that I presented to them. You know why? Because they belong to the Gen Z. Generation Z sila. At sa Generation Z, sabi ko, alam niyo ba na iba talaga yung pag-communicate nyo kaysa sa amin? Kami nung araw, magdadial, tatawag.
Hanggang sa natuto kami nung nagte-text na A, B, C, ganon. Hanggang sa natuto na kami nung touchscreen. Kayo, iba lengguwahe nyo, emoticon, emoji. Na minsan kailangan kong tanungin, ano ba ibig sabihin na nag-thumbs up ka? Pupunta ka ba o sinasabi mo thumbs up, nabasa mo? Hindi ko maintindihan. Sabi ko gano'n. Tawa ng tawa yung dalawa. That was how I started. Tawa sila ng tawa na iba nga pa, but there is only one language. There is only one word. That is why, kung nasan ka dahil you carry the Lamb of God, kahit saan ka magpunta, boundaries starts crumbling down. You know why? Kasi you carry salvation purposes of the Lord. Kaya hindi tayo pwede, bawal judgmental. Sabi nila, bawal daw yung gano'n, ano? Now, the Lord Yeshua spent 3 days in the belly of hell. At nabakit yung hell. That was the only time Satan really felt all alone. Why? Nabakit 7 years ago, nagkaroon ng eclipse. It was the 4th of August, 2017. Ito naman po, hindi ko naman to original, napanood ko lang, nabasa ko lang ito Maaaring yung iba sa inyo, nabasa nyo na rin ito. Last eclipse po daw sa Amerika, 1776 pa, yung full solar eclipse sa Amerika, 1776 pa, which happened to be the birthday of America. Oh wow! Talaga po, nung birthday ng Amerika, may solar eclipse. Sabi ko nung, di ba po sa intercessors, tinuturo natin yon na pag nakakita tayo ng vision pertaining to the sun, the Lord is talking to the nations. Pagka sa moon, the Lord is talking to Israel. Hindi ba po? Kasi di ba, lunar calendar ang Israel, tapos tayo naman lahat, all the rest of the world, solar. Di ba po? So, pagka naman stars pertaining to the sons of Abraham, di ba po? Kaya yung stars, kasi sinabi ng Lord, look at the stars, what do you see? Can you count them? They will be your race. Ganun ang sabi ng Lord. Kaya every time you see in vision, prophetic languages, prophetic insights, na ang pinapakita ng Lord ay stars, ang pinapakita ng Lord sa atin ay patungkol sa lahi or lipi ni Abraham. Now we are learning. Every time we look up, every time we read, every time where heavens are being flipped into pages and details na binabasa, pinapanood, hindi lang tumitingala, every single detail there is na pinapresent sa atin tungkol sa heavens, they all proclaim the glory of God. That is why, hindi ako papayag na sinasabi ng iba, bad omen yan. May bad omen pa kayong nalalaman, ha? Yes. Give me liberty or give me death. July 4, 1776. Nakakatuwa lang pong isipin, ano po, kasi 1776, tapos 1917, mayroon na, 2017, mayroon na namang eclipse. Pareho yon yung path, ang sabi ng mga NASA. Pareho yon na nag-cross sa Amerika. Nakakatawa pa nga isang preacher na napanood ko. Yung isang preacher na napanood ko, dinitalya pa niya kung ano mga states yung dadaanan nung eclipse na iyon. Yun daw dinaanan nung eclipse noon, 7 daw yon na lugar sa Amerika at yung 7 daw na yon, merong mga lugar na pare-pareho ang pangalan, Nineveh. Sabi ko, para pinili talaga ng Lord. Gustong ipahiwatig ng Lord na walang tsansa or tsamba sa akin. Gusto kong pakita sa inyo, kapag pinatingala ko kayo, hindi yan ala tsamba. Nung saan magfo-fall yung shadow na ikakast nung eclipse. Can you see that? Walang tsamba, walang by chance, nothing falls by chance. 2024, magkakaroon ng eclipse. Sabi nila, April 8. Bali ba, last month, nung March 4,
March 9, nandoon kami sa Tarlac kasi pinagawa ng Lord i-restore yung worship doon sa church natin doon dahil natigil ang worship services doon. Nang nagtanong kami, kailan po uumpisahan? March 9. We looked it up. It's Rosh Kodesh. Sabi ng mga kasama namin, alas 2:30, umalis na kami ng Taytay. Sabi ng mga kasama namin, Pastora, pag mabilis ang biyahe, darating tayo doon, madilim pa. Opo, dapat po nakahanda kayo maglakad sa dilim. Pagdating doon, nag-aano kami ng gamit na ibababa. Sabi nila, Pastora, di bale, mamaya, liliwanag na. Hindi po liliwanag eh. Tapos sabi nila, di mamaya lang po, maliwanag na. Pag akit natin doon, maliwanag na. Hindi po liliwanag. Bakit? It's the Rosh Kodesh. Yung buwan, crescent, gaganyan lang parang kudlit. You see, if you have understanding of the times, the glory of the Lord can be proclaimed in you and through your works. So during that day, sabi ko, nandun kami sa Tarlac, uulitin po natin to buwan-buwan. Kung sino yung church na maa-assign, siyang magsa-service doon. Siya ang mag-hold ng worship service. Basta ang kailangan, ma-restore yung worship service doon. E di ganun ang ginawa namin. Sabi nila, kailan po yung susunod? Ito na, sinabi ng Lord, April 9. Tapos sabi nila, April 9? Tama-tama po, holiday po yun. Rosh Kodesh uli yun. 8 and 9. 2 days, 1 event. It's always like that. You'll never know the day, the exact day, and the hour. You know why? Gusto ng Lord maging dependent tayo sa Kanya. Hindi siya pakipot na Diyos. Hindi siya pahabol na Diyos. Hindi siya pakulo na Diyos. Gusto niya kasi sinisik natin siya. At doon sa time na yon ng Rosh Kodesh, medyo mahirap magsik eh. Kasi bakit? Madilim. It will be the darkest night of the month. Every Rosh Kodesh, you know that? Every Rosh Kodesh is the darkest day of the month. And on April 8, it will not only be the darkest night, it will also be the darkest day in some parts of the world. Double-double na darkest. Kaya pala sabi ng iba, bad omen. It will fall on April 8, 4/8. It is the Rosh Kodesh Nisan. Na yung month na Nisan, ito po'y pinalitan kasi yung Nisan, ito ay pangalan na Babylonian name ng month. Pinalitan nila ito ng Abib. New moon po yan. Pag tinignan mo yung new moon, ayun yung Nisan. Naku po, ano yung natapat sa Nisan? Lahat ng spring feasts nandoon. Wow! Bakit pag nangungusap ang Lord sa atin, minsan hindi natin agad-agad maintindihan? Pero pagka sinik natin, wow, mamamangha ka na. Wow, start na ng spring feasts. Start na nung redemptive plan ng Lord ay ihahanay niya sa tao. Because we know that. Yung Pesach, yung Bikurim, lahat po yun. Tungkol doon sa redemptive plan ng Lord. All the spring feasts, Passover, unleavened bread, first fruits. Nangyayari po yan lahat doon sa month na yon. At dito sa taon na to some parts of the world, it will be the darkest day. Why? Kasi may solar eclipse. At alam niyo po kung anong tribe yung naka-assign dito sa month na ito ng Nisan, ng Abib. Napaiyak po ako dito. Kasi it is the tribe of Judah. Naranasan niyo na bang na may ipagawa ang Lord sa inyo tapos punong-puno ng question yung isipan mo? Naranasan mo na ba minsan may ipagawa sa iyo ang Lord? Tapos sasabihin mo, Lord, pwede bang gano'n na lang? Pwede bang doon na lang sa ano? Pwede po ba? You find all the bargaining points that you can throw at God.
Sometimes we find ourselves, ganun yung ating isipan, ganun yung ating ugali, na kung saan mas conveniente, kung saan yung mas madali, kung saan yung iniisip natin, Lord, kung ganun na lang po kaya araw para mas maraming makapunta. Kasi po, pag weekend po, marami po estudyante, walang pasok. Lord, ang daming ganun natin minsan. Pero meron kasing gusto ang Lord na isik natin. Mayroong gusto ang Lord na isik natin lagi. At doon sa nagsisik, they find. Wow. And those who find, sabi sa ating kasabihan, finders keepers. You get to keep all the loot. You get to keep all the blessings. You get to keep everything in store for that revelation. Wow! Hallelujah! Thank you po, Lord. Di ba mabuti ang Lord? He is not keeping things at us because pinagmamaramod niya sa atin. Hindi dahil para pakita niya, magaling ako, mangmang kayo. Hindi. Gusto niya ma-develop yung relasyon na, anak, halika, gusto ko itong bigay sa'yo. Ako rin po, gusto ko rin po. Alam mo yun? Relasyon. Relasyon. Abib, this month shall be unto you the beginning of months. This is actually the beginning of their spiritual calendar. Kasi mula doon sa Genesis hanggang Exodus 11, yung calendar nila na nandun pa sila sa Egypt, ibang time zone. Pero kailangan ng Lord ilipat yung time zone nila. As sabi ng Lord, this is going to be unto you the beginning of months. Excuse me po. It shall be the first month, Exodus 12 onwards, bago ng time zone. Nire-require ng Lord, bagong kaisipan, nire-require ng Lord, tingnan mo damit mo, tingnan mo panyapak mo, mula sa demarcation line na ito, hindi mapupudpod, hindi ninipis, hindi, ano tawag doon? Hindi kukupas, hindi maluluma, hindi liliit ang damit mo. Mula dito. Alam niyo yung Exodus 12 demarcation line, yung Exodus 12 na time zone, ang tindi po nito mga kapatid, kasi sinabi ng Lord, doon sa buong langit, I will now proclaim my glory to these people. Mula ngayon, hindi maaapektuhan yung kanilang suot, yung kanilang lahat ng daladala. Hindi maaapektuhan ng kahit na season pa, kahit ng time pa. Hindi maaapektuhan. Ibig sabihin, yung sapatos na suot nila nung lumabas, yun din yung sapatos nila araw-araw hanggang sa ilang taon na sila. Bakit? Hindi affected. Pastor, ibig sabihin, lumaki yung sapatos nila? Siguro po. Pastor, ibig sabihin, yung mga bata na pinanganak noong una, maliliit, lumalaki yung t-shirt nila, siguro po. Walang bitin na pantalon. Wow! Walang sumikip na kili-kili kasi naging tabatsing-tsing kakakain ng quail nung Quail Magedon. Alam mo yun? Nakaka-amaze po ang Lord. Pero dito sa time zone na ito, yung Exodus 12 na time zone, ang sabi ng Lord, papa-experience ko sa inyo yung hindi nyo na-experience doon sa time zone ng Egypt nyo. Sana po maunawaan nyo ito. The seasons are literally the appointed times of the Lord. Yun talaga yung seasons. They are the scriptural seasons that the Lord Yeshua and all the New Testament authors celebrated. Ito yung lahat ng sineselebrate ng lahat ng mga New Testament saints. Alam niyo mga kapatid, makikita nyo kahit naman ang Panginoon nagsa-celebrate ng feasts. Kaya, sabi ko nga, kung ang Lord nga, in-honor niya yung feasts, tayo pa kaya. Today, the rabbinic calendar still uses the Babylonian name of Nisan. Pero binago na yun ang Lord, ginawa na niyang Abib. Hanggang ngayon, meron pa rin gumagamit ng Nisan para din tayo. Binago na yung pangalan natin.
Ganda nung kanta ni Charity Gale, ano? Risen from glory. Yes, it's mine. Kalimutan ko yung lyrics. Da-da-da-da-da-da-da. Sabi ni Charity Gale doon, meron kang lahat ng bagong reason. You are mine, Lord Jesus. Jesus is mine. Inaangkin po tayo ng Lord dito. The word Abib in Strong's Hebrew Concordance has the following definition. Nakita ko lang naman po ito. Yun daw pong word for Abib or Abib o Bib, ganun po pala pronunciation, from an unused root meaning to be tender, green, young ear of grain. Hindi po young ear of corn, but of grain. The name of the month, Abib or Nisan, Abib, ear, green ears, corn of wheat. Hindi po corn na maize, kung hindi corn of wheat. Ganito po yung itsura. Yan po pala yung Abib. Ano pinapertain niyan, Pastora? Well, ang sabi, tender shoot, may bagong sibol, bagong umpisa. Nasa Calamba Bayside kami, papunta doon sa grade 10 building. Mahabang pathway na ganyan, mayroong lanay. Doon sa kanan, linya ng mga puno. Mas biglang ang hangin-hangin. Naglalakad kami nung head teacher. Humangin na humangin. Nagkalaglag yung mga pink blossoms. Alam niyo kung ano nakatanim papunta doon sa grade 10? Almond trees. Sabi ko, wow. Kasama ko si Yan, idinampot ko ng isa si Yan. You may want to keep this. Di ba yung almond, yun yung bagong umpisa? Yung tree of resurrection? Kasi after the long winter, yun yung first na magbo-bloom sa Israel. Hindi ba yun yung harbinger tree? Yung ide-defy niya yung death, pagkatapos siya yung unang magbe-burst forth into life. Hindi po sabi ko, Lord, may bago po talaga kayong pinapaumpisahan dito. Ang daming absent doon sa isang section. Sabi ko, dito po ma'am, ba't ang dami din po? Alam niyo po, nung last week, 2 weeks, grabe po init dito. Ang init-init po, ang daming inuubo, daming sinisipon, kaya mga absent. Pero nung time na nandun kami, ang lakas ng hangin. Wow! Kapareho din nung nandun kami sa Tarlac nag-worship. Pag start ng worship, parang merong sound. Gumaganon po, umiihip yung hangin. Natutuwa kami na i-provide ng Lord yon para to make ourselves available to catch the wind and to be driven by the wind, to be carried by the wind. Hallelujah! Hallelujah! Ngayong araw na to, mamaya 6:00, hanggang bukas uli, is the Feast of Purim. Fiesta uli doon. Hindi ito po kasama doon sa sa 7 feasts. Hindi siya major feast. Pero feast ito na inutos ng Lord na i-celebrate sa Israel. Bakit po? Ito yung nung time na yung mga Israelita ay pagpapapatayin. Ia-annihilate ni Haman. At nung ia-annihilate sila ni Haman, si Mordecai, na pinsan nung bagong reyna sa Israel, lumapit siya kay Esther. Ang sabi niya kay Esther, lumapit ka sa hari, papatayin tayo. Naku, bawal akong lumapit sa hari. Agad di ako pinapatawag. Pero ikaw nasa posisyon ngayon . Ikaw lumapit sa hari. Sabihin mo. Sabi ni Esther, sige, magpa-fast ako tsaka yung aking mga maids. Pero mag-fast din kayo. It happened right there at the citadel of Susa, Shushan. A few years ago, nangusap ang Lord kay Prophet Sadu. Sabi ng Lord kay Prophet Sadu, you need to visit Iran. Pag ano niya na gano'n, sabi sino po isasama ko?
Ang ginawa niya, in-extend niya yung invite doon sa IFP board. Sila Bishop Dan, sila Pastor Ed. Sabi, punta tayo doon, sama kayo. Sige po, sasama kami. Together with the other officers ng Nameless, Faceless, and the IFP board, nagpunta po sila doon. Ano pinagawa ng Lord kay Bishop Dan? Ang pinagawa ng Lord, hinanap yung libingan ni Mordecai at saka ni Esther. Ang sabi ni Prophet Sado, ganito, meron lang tayong hahabulin. Mayroon tayong i-correct na time. So when they were already there, nakita nila yung libingan ni Mordecai, pinag-pray lang sila ng Lord. Ano pagpe-pray nila? Pinag-pray nila na hindi ma-overtake ng spirit ni Haman. Yung pagtindig ng spirit ng Esther's at Mordecai in this time. Kasi, remember, seasons ang movement dito. Cyclical. Mag-a-arise uli yung spirit ni Haman. Pero kailangan, mauna ang pagtindig ng mga Esthers. Ito ngayon, sabi nila, sige, punta tayo doon. Nag-declare sila. Pagka-declare nila na ganyan, ang sabi ng Lord sa kanila, okay, natanggap ko na. Mula nun, di mawala sa isip ko yung kwento na yon. Kung nagbilang kaya sila ng gastos, kung binilang kaya nila at kinuwenta nila, magkano yung pamasahe? Ano, magpe-pray lang, pwede naman dito tayo mag-pray Ano, pupunta pa tayo doon? Bakit naman kailangan doon pa? Kapatid, minsan hindi natin naiintindihan kung nasa ng gate dapat you should be found standing by the gates. You need to be found praying by the gates. Kaya yung gates of time, yung gates ng isang lugar, crucial yon sa ating pagsunod. Even time zones are gates. They are important gates. That is why, pagka sinabi ng Lord, 7:30 kakatagpuin ko kayo dito, ilang pagkakataon, maaga kami nakakarating, nakaka-join pa ako. Napakaganda ng presensya ng Lord kasi sinabi niya, kakatagpuin ko kayo. Hindi mo lang mararanasan kung wala ka. Pero kung andito ka, kapatid, mararanasan mo siya kasi sinabi ng Lord. Wow! Feast of Purim. Alam niyo po yung Feast of Purim, it is a new beginning for all of them. Kasi nung araw na yon, sabi ni Mordecai, sabihin mo sa hari, papatayin tayo. So sinabi naman ni Queen Esther, I want to petition you for ganito. I want to petition you. I want to request you for my life and the life of my my relatives and kababayans. Bakit? Ano ka ba? That was the great ID day na biglang in-ID ng Lord si Esther. Biglang in-ID ng Lord sino yung intercessor niya doon sa kingdom ni Ahasuerus. Eto ngayon, so nagpunta siya doon. Eto na, nalalate yung Prophet Sado Sundar Salvaraj in Shushan. Nandun si Esther. Pagkatapos, ano sabi? Pagkita ng hari, alam mo mga kings dito sa mundo, ano yan nangangako yan, even up to half my kingdom, hanggang doon lang pangako nila. Pero ang Lord, buong kingdom niya yung pangako niya sa atin, hindi ba? Sabi pagka daw na-please mo yung hari, what is it that you want? Even up to half my kingdom, I will give it to you. Di ba? Sabi ganon. Pero ang Lord, hindi up to half of my kingdom ang binigay sa atin. Ang totoo, nire-restore tayo ng Lord dahil ito na yung panahon. Ito na yung pagkakataon, magkaroon tayo ng understanding ng time zone, nakikilusan ng Lord in this now. Yung now natin, bukas pa sa kanila, pero nakatingin ang Lord sa atin dahil sa atin, now na. Kaya pala minsan, makikinig ka sa mga mensahe na i-preach na sa atin nung last month, maririnig mo sa ibang preacher the following month. Bakit? Iisang spirit yung nagli-lead sa atin. Iisang word. Naiintindihan mo? But the voice, ang daming voices ang ginagamit ng Lord. Ang daming voice nandoon para mag-set ng boundaries. Nandoon yung mga Esthers
Yung Gentile Esthers na mag-arise in the last days. Listen, church. Dati, ang alam nating lesson, ang alam nating revelation sa story ni Esther is one night with the king. Tapos na tayo sa revelations nung time. Kailangan tayo mag-hop into sa time zone ng Lord, doon sa season na yon na kikilos ang Lord. Hindi na doon sa time zone ng one night with a king. Dapat tayo ang revelation na natin, minute by minute, moment by moment natin kasama ang king. And therefore, yung rulership, yung kingship, yung lahat ng yun magmamanifest sa atin. Kahit saan tayo magpunta. Kahit saan tayo pupunta, kahit saan tayo dodoon. Makikita mo, even yung hangin, mag-work in favor of you. Lord, salamat po sa hangin. Buti na lang kung hindi, ubuhin kami lahat dito. So, sobrang init noong eskwelahan. Binigyan ka ng Lord ng understanding. So, ikaw ang magseset ng boundaries. Kasi yun yung time zone. Boundaries that will work for you. Ikaw ang magseset ng boundaries. Ikaw yung magsaserve ng notice of eviction sa kaaway na dyablo. Ikaw yung magsasabi, tumahimik ka. Hindi ka pwedeng magsalita. Boses lang ng langit ang pwedeng mangusap ngayon. Only the proclamation of the glory of the Lord will be revealed this time. Wow! Kapatid, alam niyo po yung glory ng Lord. Minsan, di pa natin nararanasan ng lubos-lubusan. Katiting na katiting pa lang po ang nararanasan natin. Pero pag tayo umangan, pagod ako, pwede bang next week na, ay, lobat na ako. Meron tayo, nakakatawa yung isang umatay na Zoom meeting namin no minsan. Kala namin, bakit tahimik? Kinakatulog na pala. Ay, abuti, hindi naghilik. Pero, mga kapatid, naiintindihan naman natin yun. Minsan, napapagod din po tayo. Ano po. Pero, ito po gusto ko maiwan sa inyo ngayon. Pag nag-arise po yung mga modern day Esthers ngayon, tayo, mga Gentile Esthers, meron kang ganong kapangyarihan. You will serve notice of eviction to the enemy. Oy, kahapon ka pa dyan, alis, supi. Oy, noon ka pa dyan, tanggal, alis ka dyan. Off limits ka rito. Dadating na yung mga meron jackhammer, under construction. Ikaw yung nagmamando. Ikaw yung nagsasabi, pshum, 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 pshum. Alis lahat, palis lahat. Wow, may ganun po ako, Pastora. Yes, only believe. Only believe. Kulang ang budget. Lord, hindi po naman pwedeng magkulang ang budget. Alam mo po, may natutunan kami doon sa auntie ni Pastor, na very important lesson. Kilala niyo siya, ang Auntie Lina. Sabi ng Auntie Lina, pag tinatanong siya, Auntie, ilang taon na po kayo? Palagi niya sinasabi, 10 years older na age niya. Halimbawa, no 73 siya, ang sinasabi niya, 83 siya. Kaya akala namin talaga, yun talaga yung age niya. Pala hindi. 10 years younger pala siya. Alam mo kung bakit? Sabi ng auntie ganito. Kasi pagka sinabi ko yung totoo kong age, maniniwala lang sila. Pero pag sinabi kong 83 ako, ay, hindi po kayo mukhang 83. Ang bata niyo pong tingnan. Alam mo ba yung wisdom nun? Yung idinedeklara ng tao sa'yo, yun yung nagka-count. You lead them actually to declare good things to you. Kaya sabi, ay, hindi po namin akala, ang bata-bata niyo pong tingnan, ang lakas-lakas niyo po, hindi po kayo mukhang ganon. Ang ano niyo po, ang sigla po ng katawan niyo. Buti po di kayo nagkakasakit, tsaka hindi po kayo nagkaka-Alzheimer, di kayo, etc., etc. Woman of wisdom, do not lead them into saying bad things about you. That is the demarcation line. That is the anointing of the new Esther. Magmumultiply yung word sa pamamagitan mo. Dahil sila ang tuturuan mong mag-ulit
Sila ang tuturuan mong magbuka ng bibig kung ano ang gusto mong ibuka nila ng bibig. Kapag nag-angal ka sa kanila, ang init, nagtuyot, yun talaga yung sasabihin nila, ang init na nga, ang tagtuyot na nga. Buti sa atin, hindi tayo nakakaranas ng ganong init. Ang ganda naman ng panahon. Dati-dati, ganitong time, pagka mahal na araw, tuyot na tuyot. Oo nga, Dati-dati, mainit. Yun nga ang inilalabas sa bibig. O di, Pastora, di po ba preconditioning yan? Tawagin mo kung ano gusto mong tawag doon. Pero wisdom para sa akin that you lead men to proclaim and declare the glories of heaven. The glories of the Lord through the heavens. You serve notice of eviction sa kaaway na dyablo. The Lord is trying to get everybody's attention and He's saying, make sure that you're signed up. Make sure that you are in. Make sure that your name is in the logbook. Yun ang sabi ng Lord, make sure that you're in covenant with me. Make sure that your heart is right with me. Yun yung sabi ng Lord. Anyway, si Esther, her heart is right with the king. That is why kailangan niyang daanin sa fast. Bakit? Ayaw niyang i-defy yung utos ng hari. That is why she used a different route. Prayer and fasting. Meet Esther. Pag-akyat ko po sa Tarlac, March 10, pag-akyat ko po sa Tarlac, bumungad sa akin tong baby na to. Anak po ng ating worker sa Porac. Ang pangalan ng baby na to, Esther. Alam niyo po ba kung ano ang prophetic name ko? Esther. Two Esthers met. Pag-akyat ko doon, siya bumungad. Oh, wow! Kinarga ko kaagad. Pagkarga ko, hello, Esther. I am Esther also. Queen Esther. Sabi ko, hello, Queen Esther. Two Esthers. Salamat doon sa nagpicture niya. Hindi ko po alam na may picture kami. Naka-fit for battle pa man din ako. Pero alam po niyo, tuwa talaga ako na, wow, talaga Lord, prophetic po talaga kayo. Anong oras dumating taga-Porac doon? Para eksaktong pagsampa ko, shake pa ganun, nagkasalubong kami. Sabi ko, Lord, ito po talaga yung anointing na gusto niyo i-release dito sa lugar na to. And I was so happy. I was so happy during that time. Kingdom time zone. Dito na po tayo sa Kingdom time zone. Don't miss it, kapatid. Huwag mong hayaan ma-miss mo yon. And don't miss out. Kasi bakit? Whether you like it or not, kahit na mayroong season, nabubuhay pa rin tayo in time. Time is linear. Best example, military time. Paglagpas ng 12, yung susunod na oras, hindi 1 o'clock. Tama po ba? Paglagpas ng 12, yung susunod na oras, 1300 hours. It will not repeat itself for you. Are you getting this? It will not. So that is why, dun sa eksaktong time zone, boundaries na nilagay ng Lord sa'yo, you learn to rule and reign in that boundary. Ikaw ang bubuwag kung alam mong ang boundary mo hanggang dun pa. Kapag may nag-encroach dito, sabihin mo, hindi ka pwede dyan. Alis. Pag merong haharang-harang sa pinapagawa ng Lord, hindi ka pwede dyan. Alis. Ano ba yon? Time na? Meron yatang timer. Sorry. Don't miss out. Tapos na po. Thank you po, Lord, nakasunod. So, arise, Esther. Arise, Esther. Ito ngayon yung anointing na meron tayo. So, arise, Esther. You're not listening. Arise, Esther. Arise, Esther. See? You know how to listen now. Arise, Esther. Look up. Look up. Makakakita ka ng signs. The Lord will speak to you through dreams and visions. Many voices will be heard by you.
You will be the one to draw those images. You will be the one to draw, who will draw those works your hands will work on. I pray and I declare, kayo na naririto ngayon, kayo ang mag-a-arise na Esther. And in Yeshua's name, bubuwagin mo yung lahat ng boundaries na hindi sa Lord nang galing. Sasabihin mo sa kaaway na dyablo, you cannot move the landmarks that the Lord has given me. No moving of landmarks here, but instead, your boundaries will be the heavenly boundaries instituted by the Lord for you. Hindi pa pwedeng ma-delay ang project ng Lord for the church, for Israel, for the Philippines, lalo na sa'yo. Pwede bang ilagay mo yung kanang kamay mo sa kaliwang dibdib mo? This working hand upon the heart. Lord God, in Yeshua's name, nilagay niyo po sa aming kamay ang kapasidad, ang kalakasan para gumawa. Inilalagay po namin sa tapat ng aming puso. For as long as there is beating, it will echo the beating of the drums, O Lord God of heavens. In that cadence, O Lord God, no delay. In that cadence, O Lord God, these hands will be found working. Abba, Father, hindi po namin alam kung ano ginawa ni Esther after that story. But what we do know is that after that, history was never the same again for the Jews. You wrote that history for them because an Esther arose in that position. Behold, O Lord God, your Esthers of today. I pray and I declare their hearts, O Lord God, will beat as one with your heart. Salamat po sa pagkakataon, Lord. Salamat po, Lord God, sa pribilehiyo. Nakakapanliit man, pero salamat po, Panginoon. Salamat po. Alam mo po ba kung ano nakikita ko ngayon? You are being knighted by the Lord. Wow. Wow. I didn't know it will be this beautiful to see everyone standing, being commissioned by the Lord for the Esther mandate. You will be moving in a different time zone from now on. You will be moving from a different time zone from now on. Lord, Abba, Father, thank you po. Salamat po. Lord, Yeshua HaMashiach, salamat po. Thank you po. Lord, Ruach HaKodesh, thank you po. Salamat po. Amen. Amen. Amen.